Alright, for today's video mga master, itong sasakyan ko na RAV4, i-condition ko lang. I-check ko yung mga oil niya, lahat ng oil kasi babiyahe kami bukas papunta sa South Dakota. No? Papasyol yung mga sister and brother-in-law ko rito sa Amerika. Galing sila ng Canada, so ipapasyal namin doon sa South Dakota. No? Sa mga tour spot doon. At kailangan kondisyon sa sasakyan natin kasi mga 7 hours yung biyahe at marami pang papasyalan doon. Ayun na nga, transition na tayo, madako na tayo rito. Hindi ako nakapag-record sa daan kasi madaling araw kami bumiyahe. So medyo makulimlim yung daan. No? So andito na tayo sa Badlands, South Dakota mga master. No? Doon sa entrance kanina talagang mapela doon sa mga sasakyan. At talagang maraming mga turista rito pumupunta, lalo na summer kasi napakagandang lugar to. Isa to sa mga dinadayo ng mga turista rito sa Amerika. At saka mamaniho mo to mga siguro 30 minutes mo to mamaniho sa loob, parang scenic drive siya, napakaganda ng lugar na ito, no. So ang entrance pala rito mga master dito sa Badlands ay $30 per vehicle, no. Pwede kang kumuha ng annual fee, 80. So pwede na yun, maka-access ka na sa lahat ng national park dito sa Amerika. Alright, ito, may enjoy yung view talaga rito sa Badlands. At saka din na tayo naglalagay ng music sa video natin mga master dahil kahit anong gamit na ito na free, nakaka-copyright pa rin tayo. Kaya alright, hintuan natin mamaya magagandang lugar dito mga master no, pag may mga parking lot para makita nyo yung mga view rito. Napakaganda ng mga view rito. Alright! So tapos na tayo rito sa Badlands mga master at madako na tayo sa Mount Rushmore. At babiyahe pa kami ng mga 1 oras mahigit kasi malaylayo din yun. Tiyak na maraming tao ngayon doon kasi yun nga peak, ngayon summer ngayon talagang time na mamasyal ang mga tao, especially taga south at taga north, talaga doon yan magkukumpulan pag summer Alright. Nga pala napahinto kami rito kasi dumaan tong bison dito. Ang laki dito pa rin to sa Badlands, no. Kaya bihira lang kasi na makikita tumatawid sila, kaya ayun, sinulitan namin yung oras para makuna ng video tong bison na to. Okay, where are we gonna go? Lights, camera, action. So as you can see, we are at Mount Rushmore. There you can see the faces of the 4 founding presidents, if I'm not mistaken. That's Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, President Roosevelt, and George Washington. Duterte. After Rushmore, bumiyahe naman kami rito sa Crazy Horse, no. Ito pala yung Indian motorcycle, parang nila to mga master, no. Niraffle na tong motor na to. Oh, kita nyo ang ganda, parang makina ng sasakyan.
Kaya naka-promo to, so bibili ka ng ticket na $20. Yeah, $20 para masali ka sa raffle, no? Nandito to sa Crazy Horse na naka-display. Alright, di ko lang alam paano sumali rito. Kinukunan ko lang ng video kasi nagagandahan nga ako. At talagang ito, ganda siguro na ito pag ito naman yung sa atin, no? Kasi hilig pa naman ako sa motor. Kasi yan yung content natin dati, no? Magra-rides ng motor. Ayan, no? Wow, ang ganda. Napakasulit. Magkano siguro to sa presyo na brand new na ito? Alam ko mahal talaga to, mga master. One of the things that as a family we are teaching. So mga master, andito kami sa South Dakota ngayon. Pasyalan namin kasi nakabakasyon tayo. Pasyalan namin yung mga tourist spot dito, no? So ngayon nasa Sturgis kami sa Motorcycle Museum. Papakita ko sa inyo yan. Kaso sa ngayon sarado pa sila, maya maya kunan natin ng mga video sa loob. Yun yung mga kasama ko dyan. Saka doon si Mark, ang aming photographer. Ayun siya. Alright, meron lang hot leaders, and then mga ano siguro yung costume sa mga motorcycle riders. Mark, cuy kayo mo to. Palit ko yung guli ko. CRF 400, 450 R din. Y'all know why the 250 more spec for freestyle? Pretty much comes from the factory ready to go. We don't have to do too much. I stiffen the suspension up a little bit and throw these skins on, put a closed circuit pipe and silencer on it. We just run it. The engine's a 2-stroke, 250cc. Basically when it stops, and it works awesome. Second gear will get you 75, 80 feet over pretty much whatever you need to, and they're pretty durable. So, karon na ata sa Sturgis, muna siya mo ano sa man motorcycle destination of America. Oh. Yeah. Bro. So mga master, after namin nag-Sturgis, sumigwi kami rito sa Needle Highway. Isa rin to sa mga dinarayo ng mga rito, mga turista, no. Napakaganda nito kasi yung daan scenic road, and then medyo delikado lang kasi yung bangin, and then papasok ka rito sa parang kuweba na entrance. Tinawag tong Needle kasi may bato rito na para siyang karayom, no. Mamaya i-flash ko lang yung litrato niya, pero hindi ko alam kung napicturean ko kanina. Kaya dito papasok yung mga sasakyan, and then yung kabila mag-aantay, no. Mag-aantay sila doon kasi isang lang kasi ito, isang sasakyan lang kasya. Pag na yung ma-access na, sila naman yung papasok doon sa kabila. Kaya napakaganda rito. Na-stuck lang kami rito ng mga 20 minutes kasi nga maraming mga goat mountain dito nakaharang sa ilalim kanina, kaya hindi ma-access ng mga sasakyan. Inantay pa nila na nagsialisan yung mga goat na yun para makapasok kami. Ayan, marami nag-aantay rito sa kabila, Napakagandang lugar. Itong South Dakota is pangalawa to sa Colorado. Ang Colorado is napakaganda ng terrain ng Colorado, no. Nandun na lahat ang gusto mo. Yung sa amin sa North Dakota kasi flat lang, parang farming farming state na talagang flat, totally flat. Meron mang mountain,
Ayun, pili lang, no? Hindi kagaya rito, talaga ang ganda ng South Dakota. Alright mga master. At patapos nito, puntahan namin yung Devil's Tower sa Wyoming, and then after that, uwi na kami kasi ano lang kami, 3 araw lang yung minimum namin rito, and then marami na kasi kaming napasyalan rito, and then yun nga, yung oras namin rito naubos rin sa biyahe kasi nga hindi naman malapitan yung ano rito, yung mga tourist spot. Kailangan mo pang i-drive ng 2 hours, 3 hours, mga ganyan. Kaya basta ka pa rin kasi magpapagas ka, magpapahinga. Kaya yung pamamasyal talaga kailangan may time ka talaga, no? Alright. So mga master, nag-stop over muna kami dito sa Deadwood sa South Dakota. Isa rin to sa mga historic place dito sa Amerika kasi kung napanood nyo yung movie na Wild Bill, Outlaw, kasi rito kasi outlaw rito, wala talagang batas rito. Kung sino yung matapang, siya yung talaga magsusurvive, no? Ganyan yung dati rito kasi agawan nga ng rito kasi mining place kasi ito nung araw, kaya marami talagang rito matatapang nung araw, no? Kaya panoorin yung movie na Wild Bill. Malalaman nyo kung sino yung rito, pinakamatapang na cowboy. Pero namatay rin siya dun sa Saloon 10. Binaril siya ng iwan ko kung sino yung bumaril sa kanya, anak ata nung naging karelasyon niya. At papakita ko sa inyo mamaya dun banda sa Saloon 10. Alright. Deadwood City, Wild Bill Hickok. Taga-diri siya. Taga-diri ba siya? Diri siya sikat. And diri siya gi-pusil sa Saloon number 10. Gaadula siya og cards. Ayang kontra ay straight 7. And then muna diri recreate nila ang Saloon number 10 diri. Salon number 10. Saloon number 10. Bar and Grill. So mga master, dito na tayo sa Wyoming Devil's Tower. Isa sa mga dinarayo rin rito na tourist spot, no? Galing South Dakota, bumiyahe kayo papunta rito. Last na destination namin to bago umuwi. Kita nyo, no, di ba? Ang laki, ang taas niya. Alright, thank you.